Mga celebrities na nakahanap ng true love at forever nila. Ryan Bang. Mahigit 18 years nang naninirahan ang Korean citizen na si Ryan Bang sa Pilipinas. Nang maswertehan ni Ryan ang manalo sa Pinoy Big Brother Teen Clash of 2010 bilang second big placer, maraming pumasok na oportunidad sa kanyang buhay. Pero matagal naging single si Ryan. May nababalitang dinedate pero hindi rin nagtatagal. Hanggang sa dumating ang taong 2023 nang makilala niya si Paula Huyong habang naglalaro ng soccer. Naging maganda ang friendship nila at nauwi ito sa nakakakilig na relasyon. June 2024 nang mag-propose sa coffee shop na pagmamay-ari ni Paula si Ryan. Masayang isinapubliko ni Ryan ang proposal dahil matagal din niyang sinasabi na gusto niya na Pinay ang kanyang mapangasawa. Jose Manalo. Isang magandang balita naman ang hatid sa atin ng mayor ng buong Pilipinas na si Jose Manalo noong isang araw. Nakita kasi sa isang video noong December 2 ang pag-propose nito sa longtime partner at dating EB Babes member na si Mergine Maranan. Masaya ang mga malalapit kay Jose dahil matapos na hindi maging matagumpay ang kanyang unang kasal, heto't nagkaroon pa siya ng pagkakataon na makapagmahal muli. Marami nga ang nagtatanong hanggang ngayon kung hiwalay na ba si Jose sa kanyang asawa. January 14, 2022 nang pumanaw ang first wife niyang si Annalyn dahil sa sakit. Kaya naman maituturing na siyang single ngayon. Hindi rin naging maganda ang pagsasama nilang dalawa at naghiwalay dahil sa vowsy case na isinampa ni Annalyn laban sa komedyante. 4 ang naging anak niya rito. Samantala mayroon namang isang anak sina Jose at Mergine. Donita Rose. Matapos na mahiwalay si Donita Rose sa ex-husband niya of 13 years na si Eric Villarama, hindi akalain ng aktres na siya ay iibig pang muli. Hindi kasi nag-work ang LDR sa kanilang dalawa at nagkaroon ng third party sa kanilang pagsasama. Kaya natagalan bago nagkaroon ng bagong love life si Donita. Ang panganay naman niyang anak na si JP ay naintindihan ang kalagayan niya nang ma-inlove sa singer na si Felson Palad. Nangyari ito ilang taong matapos magdesisyon si Donita na lumipat sa Amerika sa kasagsagan ng pandemic. Para naman kay Felson, it took him 37 years bago nakilala si Donita. Single kasi siya ng mahigit 3 dekada. Ikinasal sila noong September 24, 2022. Valerie Concepcion. Sa loob ng maraming taong pagiging single niya, nahanap na rin niya sa wakas ang kanyang forever sa katauhan ni Francis Sunga. Hindi nga makapaniwala si Valerie noong ma-engage siya noong August 2019 na ikakasal na siya sa lalaking kanyang ipinagdasal. Nakilala niya ang Guam-based court clerk na si Francis Sunga sa pamamagitan ng isang kaibigan ng pinsan nito nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2017. Single mom si Valerie kay Heather Fiona na anak niya sa pinsan ng yumaong aktor na si Miko Soto. Si Francis ay isa ring binatang ama sa kanyang anak na babae sa previous relationship. Ikinasal sila noong December 2019 sa Cavite. Ang baby boy naman nilang dalawa ay isinilang noong October 25, 2023. Andy Eigenman. Nakailang failed relationship si Andy noong kabataan niya habang nasa showbiz. Ang relasyon niya kay Jake Ejercito ay hindi rin nagtagal at nagkaroon pa sila ng anak. Pero hindi nawala ng pag-asa si Andy at nakahanap ng pag-ibig sa pro surfer na si Philmar Alipayo. Nakita naman ni Andy na maganda ang pakikitungo ni Philmar sa anak nitong si Ellie, kaya nasabing magiging maayos ang kanilang relasyon. Engaged to be married pa lang ang dalawa noong 2021. Ang panganay nila na si Lilo ay isinilang noong July 2019 at ang bunso naman na si Koa ay ipinanganak noong January 2021. Bettina Carlos. Maagang nabuntis ang TV host na si Bettina Carlos noong pagkatapos niyang gumraduate ng college. Subalit ang lalaking nakabuntis sa kanya ay hindi pa niya boyfriend. Pinilit nilang magsama para sa anak na si Gummy, subalit nagkamali sila sa desisyong ito. Makalipas ang ilang taon, sumaya muli ang love life ni Bettina dahil sa kanyang non-showbiz husband na si Mickey Eduardo. Ikinasal sila noong December 2, 2020 sa isang garden wedding sa Tagaytay. Isinilang naman ni Bettina ang kanilang anak na si Amina noong December 21, 2022. LJ Reyes. Pareho mang failed ang relationships ni LJ sa dalawang lalaking kanyang minahal. Nakahanap pa rin siya ng lalaking magpapaligaya sa kanya. Nakilala niya si Philip Evangelista noong magdesisyon siyang manirahan sa New York kasama ang dalawang anak na sina Aki, anak ni LJ kay Paulo Avellino, at Summer, anak naman niya kay Paulo Contes.
Hindi kasi akalain ni LJ na may magmamahal pa sa kanya dahil may dalawa na siyang anak. Si Philip ang naging sagot ni LJ sa masakit na pinagdaanan ng kanyang puso noon. Ikinasal silang dalawa noong October 7, 2023 sa New York City. Christine Hermosa and Oyo Soto. Matalik na magkaibigan ang relasyon ni Oyo at Christine pero nahulog ang loob ni Oyo sa kabaitan ni Ten. Nabalita ang engagement nila noong 2009 at ang kasal ay naganap naman noong 2011 sa Batangas. One big happy family ang mayroon sila ngayon kasama ang kanilang 6 na anak, kung saan ang bunso ay isinilang noong September 2024. Ang unang kasal naman ni Christine kay Dieter Ocampo ay declared null and void ng korte noong 2006. Jeneline Mercado and Dennis Trillo. Taong 2010 ang unang mabalita ang pagde-date ni Jeneline at Dennis. Pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil sa mga petty quarrels. Nagkaroon ng relasyon si Jen kay Patrick Garcia at nagkaanak sila si Alex Jazz. Si Dennis naman ay naging partner si Carlene Aguilar at nagkaanak sila si Calix. Failed ito pareho kaya naman noong magkatrabaho silang muli noong 2015 sa seryeng My Faithful Husband, nagkaroon muli ng spark sa kanilang dalawa. Na-engage sila noong October 8, 2021 at November 15, 2021 ay ginawa naman ang kanilang kasal. Isinilang ni Jen ang panganay nila na si Dylan noong April 25, 2022. Carmina Villaruel and Zordan Legaspi. Failed ang unang marriage ni Carmina sa dating matinee idol na si Rustum Padilla, na ngayon ay kilala na bilang si Bibi Gandang Hari. Pero nakilala niya si Zoren na nagpuno ng kakulangan sa kanyang puso. Isang surprise engagement at wedding ang ibinigay nito kay Carmina noong 2012 na inayos nila ng kanilang kambal na sina Mavi at Cassie. Pero isang sikreto ang inilabas nila sa publiko. Napag-alaman na noong magkaroon sila ng relasyon ay hindi sila umabot sa ligawan stage. Gayunpaman kahit mahigit 2 dekada na ang pagsasama nila ay masaya pa rin sila sa piling ng isa't isa. Richard Gomez and Lucy Torres. Maganda ang kwento ng pag-iibigan ni Richard at Lucy. Noong 12 years old pa lang kasi si Lucy ay crush na niya at fan din siya ni Goma. Nagkasama ang dalawa sa isang shampoo commercial at doon na ang simula ng kanilang forever. Ikinasal sila noong April 28, 1998 at ngayon ay 26 years nang magkasama. Ang kanilang 24-year-old at only daughter na si Juliana ay isang champion fencer at cum laude graduate sa UP Diliman sa kursong Public Administration. Pauline Luna and Vic Soto. Ang sinalihan ni Pauline noong 1995 na Little Miss Philippines ang siyang magiging daan pala para makilala niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Nagsimula siyang maging dabarkads noong 2004 at dito na rin nag-umpisa ang love story nila ni Bossing Vic Soto na nabigyan naman ng pagkakataon na magmahal muli. Ikinasal sila noong January 2016 at isinilang si Tali noong November 2017. After almost 7 years naman ay dumating sa kanila ang second baby nila na si Tia o Baby Mochi at isinilang noong January 2024. Ellen Adarna and Derek Ramsey. Wala sa plano ni Ellen ang magkaroon ng asawa o magpakasal. Nakaset na kasi ang kanyang isip dito mula pa lamang noong siya ay nag-aaral. Pero nagbago ang kanyang pananaw nang makilala si Derek Ramsey. Mabilis na mga pangyayari sa kanilang relasyon dahil ilang buwan lang matapos nilang magkita sa isang housewarming party noong 2021 na-engage na silang dalawa. Ikinasal sila noong November 21, 2021 sa Bagak, Bataan. Isinilang ni Ellen ang kanilang baby girl noong October 23, 2024. Luis Manzano and Jessie Mendiola. Kontrobersyal ang naging relasyon ni na Luis at Jessie noong 2016. Si Jessie kasi ang itinuturong third party sa hiwalayang Angel Locsin at Luis. Pero sinabi noon ni Luis na hiwalay na sila ni Angel nang manligaw siya kay Jessie. December 2020 nang isapubliko nila ang kanilang engagement at ginawa ang kanilang private wedding sa Batangas noong February 2021. Ang kanilang panganay naman na si Rosie ay isinilang ni Jessie noong December 28, 2022. Aga Mulak and Sherlyn Gonzalez. Hindi rin mag-boyfriend-girlfriend sina Aga at Sherlyn noong magdesisyon na lumagay sa tahimik. Matalik silang magkaibigan na nahulog ang loob sa isa't isa. May 28, 2001 ginawa ang kanilang church wedding sa Baguio City. Ang kambal nila na sina Atasha at Andres ay isinilang noong November 25, 2001.
Unti-unti naman silang nakikilala ngayon sa showbiz at nakikitaan ng talento sa pamamagitan ng sitcom nila na The Purse Family. Regine Velasquez and Ogie Alcacid. Maintriga naman ang simula ng relasyon ni Regine at Ogie. Matalik silang magkaibigan noon na na-inlove sa isa't isa kahit kasal pa si Ogie kay Michelle Van Imeren. Naging third party tuloy si Regine sa relasyon ng dalawa. Hiwalay man sila, hindi pa naman annulled ang kanilang kasal noon. Gayunpaman, naging maganda ang kanilang samahan at di nagtagal ay nakabuo ng isang blended family. December 22, 2010 nang makasal sila sa Batangas. Isinilang ni Regine ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Nate noong November 8, 2011. Marian Rivera and Dingdong Dantes. Inintriga din ang relasyon ni Marian at Dingdong noon. Sinasabi kasing si Marian ang third party sa hiwalayang Karil at Dingdong. Nagsimula kasi silang ma-develop habang ginagawa ang seryeng Marimar. August 9, 2014 nang mag-propose si Dingdong kay Marian sa dance show nito sa GMA7. Ikinasal sila noong December 30, 2014 sa Cubao Cathedral at pinag-usapan ang televised wedding reception nila na ginawa sa SM MOA Arena. Julia Montes and Coco Martin. Napagtagumpayan naman ni Julia at Coco na itago sa publiko ang tungkol sa kanilang relasyon. Hindi kasi akalain na noong magsimula silang pagtambalin sa mga serye ay madedevelop sila sa isa't isa. Nahulog ang loob nila sa una pa lang nilang serye na walang hanggan noong 2012. Naging usap-usapan naman ang pagsilang ni Julia sa kanilang dalawang anak. Nabuking din ito ni Willie Revillame nang minsan silang batiin sa show nito at nadulas sa pagsabi tungkol sa kanilang mga anak. Pero para kina Coco at Julia, hindi na nila kailangang aminin ang kanilang relasyon dahil nakikita na ito ng publiko. Gusto lang nilang maging pribado ang ibang bagay sa kanilang buhay. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa ating listahan ngayon? Kung may nais kayong idagdag, don't forget to send your comments below.